Ang mga Amerikanong ito ay may napansing kakaiba nung bumisita sila sa isang university lab sa North Korea. It was completely silent. Wala silang naririnig na nagtatype sa keyboard. Walang gumagalaw. And then, nakita nila itong lalaking ito na nakaharap sa computer at nakatitig lang sa Google homepage. But he was not searching for anything. Next, they took us to a computer lab where students were using the internet. And your first thought is, okay, this looks like any lab at a university back home. But then it dawns on you that it's completely silent. No one is doing anything. And then sa isang grocery store naman, napansin ng isang turista ang weird na mga galaw ng mga North Koreans na tila ang mga bumibili dito ay nagkukunwari lamang. And then sa Pyongyang International Airport naman, may mga flight sa screen. Pero marami sa mga eroplano, hindi talaga umaalis. Yung mga terminal, bago at malinis. Pero kulang sa passengers dahil bihira lang talaga makalipad palabas ng bansa. Alam mo kung bakit? Bawal lumabas sa bansang ito ang mga North Koreans. Bakit nga ba sila ganito? Ang mga nakita ba ng mga turista ay isang malaking palabas lamang? Bakit nila ginagawa ito? Simple lang. Dictatorship plus total isolation equals to full-time acting. North Korea is ruled by Kim Jong-un, apo ng original na supreme leader na si Kim Song-II. For 3 generations na, ang pamilya nila ang humawak sa buong bansa like a dynasty. At dahil sa heavy censorship at zero contact with the outside world, sila-sila lang ang bida at audience sa sarili nilang bansa. Ang goal ng rehimen, control the narrative. Para pag may dumating na foreigner, kailangan ang ipakita nila, normal sila, masaya, at may yaman. Pero behind the curtain, may itinatago silang gutom, takot, at walang kalayaan. May isa pang binisita ang isang turista noon, isang theme park sa North Korea, ang Mangyeongdae Fun Fair. May mga roller coaster doon at merry-go-around. Ayon sa mga dayuhang reporters na nakapunta dito, punong-puno ng mga estudyante mula sa Kim Song University ang nasabing theme park. Pero pakiramdam nila, dinala lamang ang mga estudyante na ito dito para ipakita na puno at masaya ang theme park. Dahil nadiskubre nila na tuwing weekdays, it's a ghost town here. Walang tao. Pero ngayong weekdays, bakit biglang napuno? May mga fake grocery stores din daw sa Pyongyang. Kasi nung chinek nila ang mga nasa shelves, puro plastic goods lang daw ang mga nandun. Ang mga actors lang daw ang umaarte na nagkukunwaring bumibili. Walang tunay na customer. Pinipeke lang daw. Kasi nga 'di ba, walang kapitalismo sa bansang ito. Lahat provided by the government. Ayon sa United Nations, over 40% ng population ng North Korea ay undernourished. Over 10 million people in North Korea ay walang sapat na pagkain. Bakit nga ba ginagawa ng North Korea ang pagkukunwaring ito? Sinasabing ang approach na ito ay tinatawag na Potemkin Village approach, which is kailangan nilang ipakita ang prosperity sa mga tagalabas upang maikubli ang malnutrasyon at shortages ng pagkain sa totoong buhay. Ayon sa Wired, ganun ang tourism system nila. Nakasakay ka sa bus, may mga photo op sa best view spots ng North Korea, lahat carefully choreographed. At yung mga aktor or advisor na kasama mo, minsan tour guides yan, minsan naman secret police. Grabe no? Just imagine kung dito ka ipinanganak, you don't have any choice. May mga ilan na nakatakas at ibinunyag sa mundo ang katotohanan sa loob ng bansang ito. Sobrang nakakalungkot. Kung sumpa na magayto pang klaseng content, i-follow mo na ako. Meron na rin pala akong bagong YouTube channel. Baka naman mag-subscribe ka na rin doon. Yun lang, maraming salamat sa panonood.